Shalom, shalom sa inyong lahat. Muli, this is the panibagong araw ng pagpapala ng Panginoong Hesus sa atin. Sunday, October 26, 2025. Muli, bago nga ang lahat, tayo muna ay yumukod. Pikit ang ating mga mata at manalangin and seek for the presence of God. Orabaya Bashiba Bakon, Rabay Yeshida Hindaraba Sindarabay, Gandaraba Ando Yoshiba Ikan, Rabasiba Barabay. Ba Father, salamat muli, Panginoon. Araw, Panginoon, ng kapahingahan, araw ng Sabat, Panginoon. Araw, Panginoon, kung saan, Panginoon, pinagpala mo ang buhay ng bawat isa, na hindi nga lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa salita ng Diyos. For you are the Word, Lord Jesus. Ikaw nga ang salita, ikaw nga ang aming Diyos, Panginoong Hesus. O banal na Espiritu, aming Diyos, samahan mo po kami at gabayan. Turuan mo po, Panginoon, ang bawat kaluluwa, maging ako, na makapanonood ng video na ito, Panginoon. Mga kasalanan namin, patawarin mo nga, Panginoon. Linisin mo ang aming karumihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Turuan mo kami, mangusap ka, convict on us, O Holy Spirit. Ama Father, salamat muli sa pagkakataon na ito na magamit bilang daluyan ng iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ilagay mo po ako sa likudan ng iyong krus, Panginoon. Anoint my tongue, anoint my mouth, anoint my whole being, Panginoon. Ako'y maging daluyan lamang, ikaw ang marinig ng bawat isa. Ikaw ang magturo, Panginoon, sa bawat isa. Prepare our heart, our mind, Panginoon, our soul, Panginoon. Ama, salamat muli sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasalamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Simulan ko po sa salita ng Diyos mula sa Numbers chapter 12 verse 13. At humibik si Moises sa Panginoon na sinasabi, "Pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanhik ko sa iyo." Sa English po, sa King James Version, "And Moses cried unto the Lord, saying, Heal her now, O God, I beseech thee." Kilala po natin si Moises. Ito po yung halos last part na ng chapter 12 ng Numbers, ng Book of Numbers. Nanalangin si Moises sa Panginoon, pagalingin mo po siya. Ipinamamanhik ko sa iyo. Bakit siya nanalangin sa later part ng chapter 12? Si Moises po may kapatid, si Miriam at si Aaron. Tayo lahat siguro may mga kapatid. Kung hindi man kapatid na is may kamag-anak tayo. Sa chapter 12 po, napuno ng inggit, ng selos, ang mga kapatid ng Moises sa kanya. May rason pa sila rito kasi nag-asawa daw si Moises ng isang kusita. Kung ang Panginoon ba ay nakikipag-usap lamang kay Moises, sabi nila Aaron at ni Miriam, kay Moses lang ba nakikipag-usap ang Panginoon? Di ba nakikipag-usap din sila sa amin, sabi ni Miriam at ni Aaron. Dahil doon narinig sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung may mga propeta dyan, makikipag-usap ako sa kanila sa pamagitan ng pangitain ng vision or sa pamagitan ng panaginip. Ngunit yung kay Moises, na aking lingkod, sabi ng paraphrasing na to, sabi ng Panginoon, kakausapin ko si Moises, bibig sa bibig, mukaan, at hindi ko gagamitan ng malalalim na salita, kundi yung mauunawaan agad. Kasi kung sa mga prophets, kung makipag-usap ang Panginoon through vision, isasangguni pa kung anong meaning, di ba, ng mga dreams, ng vision. Pero pag kay Moses nakikipag-usap pa Panginoon, bibig sa bibig, mukaan. At sabi rito, yung madaling maintindihan, hindi malabong salitaan ang gagamitin niya. Kasi di ba na kung maalala nyo, kahit ang Panginoong Hesus makipag-usap sa mga disciple niya through parables, tapos tinatanong ng mga
disciples niya, ng mga apostol niya, ang Panginoong Diyos. Anong meaning ng parables na to? Anong meaning ng ibig mong sabihin, Panginoong Diyos? Ganon dito sa Old Testament. Ang Abba Father, pag nakipag-usap sa mga, kung may gusto siyang ipahayag sa mga prophets, through vision and dreams, need interpretation kasi minsan malalim ang gusto ipahayag ng Panginoon. Ngunit kung makikipag-usap ang Panginoon kay Moises, mabababaw na salita, naiintindihan agad, direct to the point. Ganon siya makipag-usap kay Moises. At dahil doon, nagalit ang Panginoon kay Miriam at kay Aaron. Si Miriam nagkaroon ng ketong sa buong katawan niya. Alam natin ng leprosy ang ketong. Buhay ka pala, naagnas na yung balat mo, yung laman mo. Ngunit anong ginawa ni Moises? Doon po sa binasa ko, sa verse 13, at humibig si Moises sa Panginoon na sinasabi, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanhik ko sa iyo. Hindi galit, hindi paghihiganti ang isinukli niya sa ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid mismo na si Aaron at si Miriam, kundi nung pinarusahan ng Panginoon si Miriam, siya pang unang nanalangin para sa kagalingan ni Miriam. Dahil anong meron si Moises? Sabi ng Panginoon sa verse 3, ang lalaking niyang si Moises ay totoong maamong loob. Now the man Moses was very meek. Kung sa mababaw na salita, si Moises daw is a humble person. Humble. Na kahit siya ang nag-lead sa bansang Israel nung time na inilabas niya ang Israel sa bansang Ehipto, siya ang pinaka-humble na tao na nagsiserve sa Panginoon. Kahit siya yung pinakamataas na leader ng bansang Israel, siya pa rin yung pinaka-humble sa lahat. Siguro tatanungin niyo, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay pang araw-araw? Sa trabaho po, may nakikita ka ng mga supervisor mo, katrabaho mo, na dati kasabayan mo, nauuna na sa'yo, nagiging tumataas na yung posisyon nila sa kumpanya mo. Nagiging supervisor, nagiging manager, pero ng mga nakalipas na taon, sabay kayo, di ba? Maaaring sabay kayo na hire, tapos nakita mo sila, nauna ng nagkakaroon ng posisyon sa kumpanya mo, tapos ikaw nandito pa lang. Magiging si Aaron ka ba? Magiging si Miriam ka ba? Pag nakita mo yung katrabaho mo, naging supervisor na parang Moises na sa taas. May inggit ka ba? Gagawa ka ba ng paraan para ikabagsak ng kasama mo sa trabaho? No. Dapat natutuwa ka pag mayroong taong umaangat. Diba? Magkapatid silang tatlo. Moises, Aaron, Miriam. Nakita nila ang pag-angat ng kapatid nilang si Moises. And even ang Panginoong, ang Abba Father, kinwestiyon nila. Ang Diyos, kinwestiyon nila. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila. Pinarusahan sila. Ikaw, ganun ka rin ba? Na pag nakita mo yung katrabaho mo na umaangat, ikaw nandito pa rin. Gagawa ka ba ng paraan na ikabagsak nila? Sisitahin mo ba yung mas mataas, yung naglagay ng posisyon? Magsusubo ka ba sa HR o kanino man dyan? O makikipagchismisan ka ba sa mga ka-level mo na bakit siya nanggang dun? Bakit siya naging ganito? Malaki ng sahod. Yan magkakasabay lang. Mas magaling pa nga ako dyan. Sasabihin mo, di ba? No, hindi. Maging humble tayo. Maging humble tayo. Pag may nakikita tayong taong umaangat, kahit nandito tayo sa baba, dapat maging mas humble pa tayo. Maging masaya tayo pag umaangat ang kanilang buhay at posisyon. Ganon din sa church.
Kung dati, lagi lang tayo nakaupo, tapos may nakikita tayo, nagkakaroon na ng ministry, nagkagiging leaders na, dapat hindi tayo naiinggit. Kasi, as a body of Christ, diba? Body of Christ tayo eh. Sa mga Christian brothers ko naman po ito. Lahat tayo may part sa church. Baka kala mo, nag-a-ushering lang ako rito eh. O nag-aayos lang ako ng silya. Iba-iba man yung function natin, yung mga leaders, workers natin, ang mga leaders natin sa church. Same value tayo sa paningin ng Panginoon. Huwag natin kainggitan yung mga leaders natin dahil nilagay sila ng Panginoon dyan. Hindi natin maka-question yun kasi ang Panginoon na naglagay sa kanila dyan. Hindi tayo dapat maging Miriam, hindi tayo dapat maging Aaron ng church. Dapat nga lahat tayo maging Moises sa pagiging mapagkumbaba. Kung ikaw man yung nag-aayos ng silya, kung ikaw man yung nagluluto, kung ikaw man yung nag-usher, kung ikaw man yung nasa music ministry, sa media, gawin natin lahat ang part natin as a body of Christ with humbleness. Maging mapagkumbaba tayo. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong mapagmataas. Kasi pag inuna natin ng yabang natin na pagiging mapagmataas tayo, pag bumagsak tayo, mas masakit. Ang nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon. Ang nagpapakataas, binabagsak ng Panginoon. Kung gaano kataas si Moises, yung pagkatao niya, sobrang humble. Siya yung nasa taas pero yung puso niya, yung pagkatao niya napakababa. Ganoon naman sila Aaron, si Miriam, kung gaano sila kababa pero yung pagkatao nila nasa taas, puno ng pride. Kaya nung pinagalitan sila ng Panginoon, nung pinarusahan sila ng Panginoon, di ba? Sobrang pagbagsak. Pero si Moises na nasa taas, na yung pagkatao niya nakapakababa, ang Panginoon ang nagtataas sa kanya. Simple lang yung message ng Panginoon. Be humble. Huwag mong punuin ang puso mo ng pride. Dahil pag puno ka ng pride, walang wisdom. Mapupuno ka ng galit. Pero pag ang puso mo puno ng humbleness, mapupuno ka ng pag-ibig. Mapupuno ka ng wisdom. Mawawala ang inggit, kundi mapupuno ka ng kasiyahan pag may nakikita kang taong iniangat ng Diyos sa buhay mo. Kung may nananakit sa iyo, kung ikaw yung parang tingin mo Moises, may nananakit sa iyo, na kapatid mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, be humble like Moises. Imbis na gantihan mo sila ng masama, gantihan mo sila ng panalangin. Tulad ng ginawa ni Moises para kay Miriam nung nagkakitong si Miriam. Humingi ng tulong si Aaron na huwag silang maparusahan. Kaya ang ginawa ni Moises, inantihan sila ng panalangin. Pinalangin ni Moises ang kagalingan ni Miriam. Ganun lamang. Ganun lamang ang gagawin natin, magpakumbaba, huwag maging mapagmataas. Pag nagmamataas ka, mas masakit ang pagbagsak mo. Pero kung nagpapakababa ka, nagpapakahumble ka, hayaan mo ang Panginoon na magtaas sa buhay mo. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, sabay-sabay po tayong manalangin. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Undarayi kandaya Shiba Barabay, Shiba Baraba Kundaraba Shiba Barabay. Aba Father, salamat muli sa pagkakataong ito. May bahagi ko ang iyong mga salita. Kung kami, Panginoon, ay napupuno ng galit, ng selos, ng inggit, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming kapatid, dahil nakikita namin silang tumataas at nauuna sa amin. Ama, alisin mo ito, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, hindi mo ito gusto, Panginoon. Itaas mo, Panginoon, ay ibaba mo, Panginoon, ang aming pagmamataas.
Alisin mo, Panginoon, ang inggit, ang galit, ang selo sa aming mga puso. Kundi panuin mo, Panginoon, ang pag-ibig, ng kasiyahan, pag may nakikita kaming isang taong umaangat, Panginoon. Ama, kung kami naman, Panginoon, ay may nananakit sa amin dahil nakita nila ang pagtaas namin, Panginoon, sa aming mga gawain. Ama, punain mo kami, Panginoon, ng pagiging mapagkumbaba, na huwag kaming gumanti sa mga nananakit sa amin, sa mga naiinggit, Panginoon, sa mga nagko-question, Panginoon, dahil sa aming pag-angat. Kundi gantihan namin, Panginoon, ang mga nananakit sa amin, ang may buong pagpakumbaba na ipanalangin namin, Panginoon, na mapupuno sila, Panginoon, ng wisdom ng mula sa iyo, Panginoon. O Rabashi Babarabay. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito. Ang iyong mga salita sa amin ay manatili sa aming puso. Gawin mo matabang lupa ang aming mga puso. Ang iyong mga tinanim na mga salita, tumubo yung mabong mamungay, may bahagi namin sa aming kapwa. At lalong-lalo na, Panginoon, may sa pamuhay namin na kami maging mapagkumbaba at huwag maging mapagmataas. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, my Lord and Savior. Amen and Amen. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. Amen and Amen. Shalom, shalom sa inyong lahat. Shalom, shalom sa inyong lahat. God bless you all. God bless you all. Bye-bye.